celebration eh. Pag celebration, may pa-balloons, Tama! di ba? Mga anniversary week natin this week, di ba? Oh, stop. Wow! Ganito. O, tingnan nyo, may pa-tutorial si Mama Dins dito. Pagduduktong-duktong na. Ang galing niya gumawa ng longganisa. Ano yan? Bakit ako eh, natural Ano yan? Ang ginagawa mo? Longganisa. Longganisa na? Bilog. Gagawin Ayan. bulaklak. Ito talaga? na. Oh, earring yan. Ay, galing. Okay. Ay, para makituloy-tuloy na natin ang saya sa paggawa ng mga balloon art na to. Batiin na natin sila. Good morning, mga kapatid! 20 na ng Hunyo, maayong buntag sa mga kapatido nating Bisaya at ngayong araw, palubuhin pa natin ang good vibes. Extended ngayong araw ang ating pong anniversary sa ating maagang pa-balloons dito po sa studio. Hindi lang basta balloons ha, hinulma, inikot at binaling-baling na mga lobo. Grabe, alam nyo, meron pa rin akong anniversary high natin. From yesterday, hindi pa ako nakaka-move on. At tulad ditong mga bulaklak na to, ito po agaw pansin sila, di ba? Kaya naman, patok na patok ito kapag may mga espesyal tayong pinagdiriwang tulad ng mga birthday, gender reveals, get-together, at marami pang iba. Laging may balloons, di ba? May balloons, di ba? Pag may first day high, ito yung first day after anniversary high ni Maui, di ba? So, hi sa mga balloon suppliers natin this morning. Wow naman! Good morning, good morning. Ano, kapag nakakita ka ng mga ganito, di ba? Matic, instant pampasaya ang hatid sa atin. May iba't ibang kulay, tapos comes in different shapes and sizes. Then ito, may espada na nga ako, Maui. Ito ba sa soft girl ka di? Soft girl ako dito. Flowers. Ano ba? Pakita mo yung stuff. Wow! Cute! Pero hindi nyo i-expect ha, dati pa lang, ang pang-experiment lang nung 1800s itong paggagawa ng mga lobong ganito. At hanggang sa ngayon, pwede ng pang-decor, pwede na ring pang-palaro, at pwede ring talent exhibition. Ayan, kaya nga si Mami Dims ha, sumusubok ka. Ito yung... ito ba yung ginagawa mo? Petal pala, petal. Dadagdag natin yung petal. Ayun, ang galing. O kami rin magpapaturo. Tawagin na natin ang ating bisita this morning, si Melson Ventoso ng Kuya Enchong, the Balloon Twister! Kuya Melson, good morning! Good morning po. Good morning. Good morning po. Okay. Wow naman! Good morning kapatid. Okay, welcome po dito. Thank you. Pakita natin, sir, Okay. itong iyong Wow, ito po. Yan. talaga Marami. yan. Yan. Pwede pa po kayo mamili. Utility belt nyo. Usually ang kulay na Pakita natin nilalagay. yan. Nilalagay ko po rito is more than 10 colors. Oo. Wow, And then, galing, how many can you make po sa isang minuto, 2 minuto? Sa isang ilan 1 ba? minute po, kaya ko pong gumawa ng basic na sword like this. Sige nga, challenge nga natin. Basta Timer palubuhin nga palubuhin ko na natin. po muna. Okay. Papalubuhin muna. Ito pa. Ito lahat na nakikita nyo, ginawa niya to Papalubuhin ko starting saglit. mga 7 a.m. Yung machine ay available na yan online. Tama Hindi no, na po Kuya tayo Melson? magbobomba ng mano-mano, masakit sa braso yun. Pag hinipan mo, baka magkabeke. Yes, mismo. Parang sobrang old style na kasi Yes yun, po, diba? yes, Yung mismo po, sa mismo. class. Pero tama, Kuya Melson, nabibili yan online, yung machine, di ba? Yes po, mismo. Meron po ito sa Yellow Basket. Yan. Mas mahaba yung mga balon. Yes po. Hindi, para sa mga kapatid natin, baka gusto din nilang mag-do-it-yourself. Ayan, so nagsastart na Pero ang Okay. bilis eh. Ang Ito na, bilis. nagsastart na tayo. Yun, no? Mas maganda pa rin yung kumuha ka ng professional Totoo. kagaya ni Kuya. Kasi mas alam nila yung ginagawa nila. Basic lang po. Sa basic. Ay, ang galing. Ako na-amaze ako pag sa harap-harapan ko na buhulma. Ayan, ginagawa niya. Oo. At narinig po. Sword! Ay, sorry ba? It's okay. Sanay na po tayo. Okay, eto po. Buti hindi totoong. And then, Sugat-sugat. okay lang natin kata. Ay! Oy! Ganun lang. Ito, ha? Yes po, yes po. Ayun po yung mga bagong May technique po pa natin. gano'n. Wala pang 1 minute yun, Actually, ha? wala pang 1 minute. Yes po, yes po. Sir, ang tanong ko, sa dami na po ng characters na ginawa niyo, ano po yung pinaka-challenging or pinakamahirap? Nung una po, yung Mario, almost 15 minutes ko po nagagawa yan. So matagal na yun, yung Yes 15 po, minutes sa 15 balloon making. Yes po, kasi yung mga komplikado, ginagawa ko yung detalyado po lahat. Oo. Yun na ba yung pinakamatagal? Medyo po. Pag Medyo 15 gumagawa minutes. ba kayo ng design, sir, para kaya may maisip kayong character, may tutorial ba dyan? Or parang iniisip nyo lang paano ko ito i-execute? Ang ginagawa ko lang po, ini-imagine ko lang po, sa face po, yung
Yung Ganyan, yung buhok. Ana po. Sa, Skill talaga siya. Drawing mo na lang. Yes po, drawing lang po yan lang. Ano naman yung pinaka in demand? Yung kumbaga yung laging rine-request ng mga bata. Pag boys po, ito pong mga sword, gun. Kabarel. Ito. Barel. Tapos yung minsan po si Nemo, Oh, si Mario. Mami, ito, tingnan mo si Elmo. Elsa. Wow! Yes po, yan. Ang cute ng party. Yan po, pag Frozen. Pag Disney Tingnan princess mo, po yung mga team Naka-ano pa, nakatirenta. Nakabarel. Yes po. Wow! Sobrang detailed, Si ha? Elsa, kala ko si Jet yan from Valorant. Paano mo yung inaaral, Kuya Melson, yung paggawa ng mga ganyang design? May tropa din po ako dating nagbaballoon decor din po. Oo. Then, tinuruan na niya po ako. Tapos, tinuruan niya po nung pinaka mismong basic, yung technique, and then, na-apply ko na po sa lahat ng mga balloons niya po. Uy, alam niyo, share ko lang, pag mga parties talaga, like even yung boys ko, talaga pinag-aagawan nila ang mga balloon. Yes Kaya po, ito yes po. bentang-benta sa mga bata. Tapos yung tipong pag umuwi silang walang dalang balloon, yung malungkot Malungkot sila, sila. or they cry. Hindi, at saka maganda, Mami. Ang maganda rito sa mga sorts of balloons, kahit maghampasan Yeah. sila, Yes walang po. Wala man makakakita. Yes po, So, mismo po. yung imagination nila tumatakbo kahit, di ba, and it's safe. Yun yung Okay, maganda. tatatago ko to para si, pag si Ayan. Jester at saka si Dimples. Dimples. Pag kayo kailangan Gusto ko po magkampas. talaga Parang yung ano. Ay, Hindi ba babalik- pwedeng totohanan? Ay, grabe kayo. Bag po yun. Sino naman to? Si Moana. Ito si Mohan. Sir, yung mga kunyari, pag kayo gumagawa ng events, per hour po ba ang rate nyo? Paano po ang kanyo? Yes po, per hour po. Maximum po namin is 3 hours. Okay. Pag lumagpas po sa 3 hours, extended fee po yun. Unlimited yung number of balloons. Yes po, ma'am. Gawa ka lang ng gawa. Yes po, yes po. So, speaking of that, nakakailang gawa po kayo? Kunyari, sa loob ng ilang oras? Ikaw, try mo na lang, Mau. Ay, Try ano? tayo. Try Try mo natin. lang. Subukan natin gumawa. Ay, Oo. abutin po tayo ng 3 hours dito. Game. Sige Try po, natin. natry Pwede ba yung natin. neko ko? Gusto ko po ng castle. Baka naman. Kasi, Isang bouncy castle, at hindi lang basta-basta. Turuan nyo kami kaya Life ng size, basic. ha? Life Ano size. ba yung mga Sige po, basic na saan pwede tayo natin magsa-start? gawin, Kuya Melson? Basic. Meron po ako nakareading ng Yan mga na pala, balon na meron po. sa Ayun dulo. na, doon tayo sa dulo. Ayun. Para nakalagay. Twist na lang, ganun. Yes po. Tama. Dito tayo. Ayan, nadaanan din Ayun. tuloy yung ibang mga dala-dalang. Oo, lahat ng animals Game. meron. Ito po. Gagawin natin, Kuya Melson. Lamig. Bali, ito, tuturo ko lang po yung pinaka-basic po na balloons po namin. Yung pag marami yung bata. Okay. Ito gagawin po natin, sir. Ano tayo ng lobong ganito? Dito masusubok ang Pinch twist muna tayo, sir. Pinch Ay, twist. parang longganisa. Pinch twist, Ayan. ayan. Yung Maliit lang favorite po. ko, longganisa. And then, Ang liit ano mo tayo pa, ng mahaba? kapatid mo. Mga, ganyan po. Almost 6 inch. Ito kapatid ko na to. Ay, hindi yan 6 Parating inches, na. Jess. Hindi yan 6 Dagdagan po inches. natin. Dadagdagan pa. O, see? At alam ah. Ayan. Pero ang parang ang game. technique yata, dapat di mo pinipisil, ano? Hindi po masyado. tapos? And then, pag ikot Ah. natin. Ayan. Go, Jeff. Ayan, Ano? Hindi po. Ayan, ganyan po. Ayan. Pag yan talaga pumutok ah. Hindi. Gusto ko Sorry. dito ka sa tabi ko, Dito. Dito ka sa tabi ko. Ganito lang. Pag ikutin lang natin. Igutin lang po Hirap natin. na hirap. Ayun. Talaga ikutin to lang eh. natin. Oh, And alam mo, then, Jess, mga 5 minutes na. Okay, and then? then, gawa po tayo ng isang maliit na po, sir. Sa pang maliit. Yung Opo. maliit na Yes po. longganisa uli. And, Uy, teka. Sige, Hindi, kaya wala mo pa. yan, Jess. Agad-agad po natin, I sir. believe in you. Okay. hawakan po natin dito. Pisain natin. Pinipisil. Yung mga And technique. then, isa pa po, sir. Isa pa. Isa pa. Uy, nakikita-kita ko na yung ginagawa ninyo. Yan, isa pa po. ba yan? Aso. Hulaan niyo po. Up. Giraffe. No. Caterpillar! Isa pa po. Huwag kayo masyadong mag-expect. Bali, sir. Apat na po yan, sir. Apat na bilog. Yung sa akin. Apat na bilog. Ay, bulaklak. Yung kay Jess, Sigurado po balloon. kayo. Ilang words, kuya? English, Tagalog. Isa pa. 2, Isa 3, pa. 4. Yan. Ay, Ito, gato siya, sir. Yan. Tapos ipapasok natin yung dulo dito. Ay, headpiece. Yan. Oh. Ay, yan. rainbow. Lapit na. Almost. Rainbow Yan. talaga. Lahat kasi Pasok na. nyo sa loob, sir. Yan. Sa loob. Oh. Oy, Maliit. oy. Ayan na, ayan na, ayan na. Faucet. Faucet. Sigurado po kayo. Ay, naman. Hindi, okay lang, okay lang. Okay lang yan. Ay! Uy! Oh! Ulitin Wala natin. na. O, ano yan? Ayun. Ulitin natin. Pero ano yan? Ano yan? Ano Ano yan? yan? Ano po yan? Pinaka-basic namin, Sword! sword. Oh! Katana, sword. Pinaka-basic lang po. Okay, Jess. Better luck next time. Yung sa akin, longganisa pa rin. Pwede po Balloon, makakilala balloon, po balloon. yan. Sige Uwi po. ko po sa mga anak ko. Sige po. Paano po namin kayo makukontakt pag gusto po namin kayong makuha for parties? Maraming salamat po kay
Ay, hindi po. Ani pong ano siya. Sorry. Ayan, yung kanyang Facebook page ay Kuya Enchong. Yes po, Tama? yan po, Kuya Enchong, The Yeah. Balloon Twister. Yan po yung Facebook fan page ko. And then, Yan. my personal Facebook is Melson Ventoso. And then, pwede po akong kontakin sa 09155-046018. This is my number. Ayan! Maraming salamat, Kuya Melson Ventoso ng Kuya Enchong, The Balloon Twister. Thank you. Thank you so much. At ito rin po para sa sulit na ganda ng ating morning. Huwag nang bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. At malay nyo, kayo na po ang manalo sa aming special Kagumoka Co-Contest by Sulit TV. Simpleng-simple lamang po ang mga mechanics natin. Tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Abangan po ang ipa-flash naming question of the day. Ang inyo pong sagot ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pangmalakasang sagot, mas wagi po ang dalawang sagot na aming mapipili. Babasahin po namin sa pagtatapos ng show at winner pa ng tigisang Sulit TV powered by TV5. Para sa sulit na panonood, mga kapatid, kaya naman Kagumoka, go! Selfie at sagot na! Hindi ko ito susukuan. Tuloy-tuloy lang ang pagtutong mga kapatid. Magbabalikan yung paboritong basalo sa umaga. Good morning, kapatid! Kayo po ay nakatutok pa rin sa Good Morning Kapatid. Ito, marami sa ating mga kapatid ang nakararanas ng skin problems gaya na lang ng eczema. Ano nga bang dahilan kung bakit nagkakaroon nito? Papaliwanag yan sa atin ni Doc Dex Makalintal sa Sabi ni Doc. Kamot dito, kamot doon. Tila walang katapusan ang pangangati sa balat na nararamdaman ng mga tulad ni Ann na mayroong eczema. Wala nang mas hahapdi pa sa panghuhusga ng iba. Pakinggan natin ang kanyang istorya. Kondisyon ng eczema o atopic dermatitis na nagdudulot ng inflammation at iritasyon sa balat. Karaniwang dumaranas din ang mga mayroon nito ng allergies, asthma at hay fever. Bata pa lang po ako, pinanganak po ako. According po sa doktor, genetic po siya from my father's side. Meron po kasi tinatawag na skin asthma po. Yun po talaga yung unang diagnosis po sa akin. So, ayun po, parang nung bata po ako, more on yung kamay lang po, nagtutubig, ganun. Tapos, umabot po sa point na parang namaga po siya, na balat, parang longganisa po. Pero ano po yun, kahit kamay lang po, nilalagnat po ako. Kaya no, itong pong medyo tumanda na po, ng buong katawan na po yung umatake. So far naman po, di naman po ako yung parang bumaba yung immune system, pero hindi ko po talaga magalaw yung katawan ko. Yung nagtitrigger po, more on parang sa pagkain po, tsaka yung environmental irritants po, ganun po. Gaya kay Ann, karaniwang nagsisimula sa mga bata ang eczema. Nasa 10 hanggang 20% ng mga sanggol ang nagkakaroon nito. Pero maaari itong sumulpot sa anumang edad. Ilan sa mga sintomas ng eczema ang panunuyo ng balat na mayroong kasamang pamamalat o pangangapal at pamumula. Nariyan din ang matinding pangangati na pwedeng samahan naman ng namumula o nangingitim na rashes o butlig. Pangunahing risk factor ng sakit na ito ang genetics at mahinang immune system. Bagamat kinalakihan na niya ito, hindi maitatanggi ni Ann na napakahirap pa rin ng kanyang pinagdaraanan ngayon dahil sa kanyang kondisyon. Hindi po makatulog sa gabi kasi makate, kasi masakit. Pag pinawisan, masakit sa dibdib, masakit sa likod kasi mahapdi po. Parang hindi na po ako halos makagalaw din. Sumisigaw nga po ako kapag naliligo kasi masakit po talaga eh. Mahihirapan po ako huminga. Umabot na po ako sa point na para po ako nasusuka sa sobrang sakit po ng nararamdaman ko. Totoo po, ganun po talaga yung pakiramdam. Chronic o pangmatagalan ang sakit na eczema, pero hindi ito nakakahawa kahit sa close o direct contact. Hindi aware dito ang marami, kaya ramdam na ramdam umano ni Ann ang panghuhusga lalo kung lalabas. Meron po yung one time, nagpa-hilot po ako sa certain massage.
Tapos, hindi ba yung nakakahawa? Sabi sa akin. Kasi yung last time, parang nakakahawa, nangati ako after niya daw hilutan. Sabi ko, pinaulit-ulit ko po na hindi po ito nakakahawa. Kasi kung nakakahawa po ito, di po ko lalabas. Marami ring mga gawain na bawal kay Ann. Ang friction kasi mula sa mga mabibigat na gawain, maaaring magdulot ng iritasyon at flare-ups. Ever since po, hindi po ako makapaghugas na talaga ng pinggan. Kapag frequent po kasi yung pagbasa ng kamay, talagang nagtutubig po. Prone po sa stress, talagang nagtutubig po siya. So, nag-gloves po ako para magawa ko po yun. Hindi po ako pwede ma-expose sa alikabok, sa dust, kahit sa pagkain, kahit anong nakahain, kaya kong kainin. Pero nagmumukha ako maarte dahil doon. Makakatulong sa mga tulad ni Ann ang regular na pagpahid ng mga moisturizers para ibsan ang pangangati at pigilan ng panibagong breakouts o kung tawagin ay flares. Makabubuti ding libangin ang sarili para iwas stress na mas nagpapalala sa sintomas ng eczema. Minsan, yung stress reliever ko parang yun nga, nagtitiktok. Yun na lang yung nagiging stress reliever ko. Parang wala na akong pakita. Sayaw ako kung anong gusto kong sayawin. Susuotin kung anong gusto kong suotin. Ayoko na yung parang may maririnig ako, wag ganyan yung suotin mo kasi nakakahiya. Basta't maagapan, maaari namang humupa ang eczema. Ugaliin lamang na umiwas sa mga allergens at irritants at mag-ingat sa mga kinakain. Umiwas din sa bisyo at magkaroon ng masustansyang diet. At maraming salamat as usual kay Doc Dex. Ito po, June is Pride Month. Kilalanin ang isa nating kapatid na nahirapan mang tanggapin ang sarili noon, nakuha rin ang suporta at pag-unawa ng kanyang pamilya kalaunan. Ito ang aming Payong Kapatid. Tila isinilang sa ibang katawan at hindi akma ang pisikal na anyo sa tunay na pagkatao. Yan ang nararamdaman ng maraming miyembro ng LGBTQIA+ community. Tulad na lang ng gay beauty queen na si Violet. Bata pa lang, alam na raw ni Violet na iba ang interes niya kumpara sa mga lalaking kaedad niya. Kaya naman matagal niya raw tinago ang tunay niyang pagkatao. May mga factors po kasi akong dapat i-consider katulad ng religion, may sasabihin po ng ibang tao na parang, na ako po natatakot personally, ano kayong sasabihin nila sa papa ko, sa mama ko, sa pamilya ko. Nabully po ako sa school na natawag po akong si Barney, baklang dinosaur daw po. Kasi diba I love color violet po. Tapos parang mataba po ako noon. Hindi po nila ako nire-respeto bilang isang tao. Akala po nila, pag kinat-call nila ako, matutuwa ako. Dahil dito, napilitan daw si Violet na tumalima sa kung anong tama sa tingin ng lipunan. Sinubukan niyang makipagrelasyon sa mga babae. Feeling ko, hindi na. Parang nilaloko ko yung sarili ko. Nagdesisyon kalaunan si Violet na magtapat sa kanyang mga magulang. Pag hindi ko po inamin, parang masakit sa part nila na, ba't ganun? Nahihiya ba yung anak ko? Takot ba sa akin anak ko? Noong umpisa'y may pag-aalangan ang tatay ni Violet sa sexualidad ng anak. Nung bata pa po ako, parang in denial siya na, hindi yan bakla. Gano'n. Kumbaga parang, ano lang yan, lambutin. Pero yung nakita niya na po ng paglaki, yun po yung time na, na-realize. Si mama po para mismo yung nagsabi sa kanya, tanggapin na natin, bakla talaga anak natin. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Violet. Mula noon, unti-unti na raw niyang nakuha ang suporta ng kanyang mga magulang. Inamin ko po na, paano ka ba sasabihin ganyan? Sasali sana ako sa Miss Gay. Yun, sabihin ko na rin na bakla din po ako. Na hindi na po ako bi, kung ganyan. Sabi niya, sige, sumali ka, susuportahan kita. Grabe po yung iniyak ko nung time na yun. Sa pageant, ang lagi po sa akin sinasabi ni Papa, huwag mong babaguhin ang sarili mo para sa ibang tao. Magpakatotoo ka kung sino ka at kung ano ka. May payo naman ang ating eksperto para sa mga magulang na nahihirapang tanggapin ang mga anak nilang parte ng LGBTQIA+ community. Pero ang lagi nang natin tatandaan, ang anak natin, regardless kung babae, lalaki, lesbian, gay, bisexual, ay anak natin at kailangan nila ng pagmamahal na galing sa isang magulang, isang pagmamahal na may pagtanggap, walang judgment, no? Isang pagmamahal na ibibigay ng safe space sa kanila. Ang pagiging bakla naman at tomboy ay hindi mali. So bakit natin gagawing mali ito sa paningin natin?
Wagi talaga si Papa. Nako, sana ganun lahat. At siguro eto lang, kung meron ako ipapayo, siguro yung mga wag sabihin kapag nagtapat sa inyo yung anak ninyo, unang-una wag niyong sasabihin na ipagpa-pray na lang kita, baka mawala yan, di ba? Or siguro wag niyo rin sabihin, ako, hello, ang tagal ko nang alam yan, ano? Kasi parang binabaliwala ninyo yung gusto niya sabihin. Siguro ang mas magandang sabihin is, unang-una, maraming salamat dahil pinagkatiwalaan mo ko na sabihin sa akin ito. Isa pa is, naiintindihan ko na napaka-importante ito sa'yo, kaya hindi ko pa alam ang sasabihin ko, bigyan mo ako ng pagkakataon. And tatlo, just the reassurance na kahit ano pa yan, mahal pa rin kita. Yun lang. Happy Pride Month! Galing talaga ng mga cheeky ko na yan. Short and sweet. Short and sweet. Happy Pride Month! At eto naman po, isa pang happy news. Ngayon, makinig naman po tayo na mabuti. Maghanda na para sa ating selfie. Dahil oras na po para sa ating Sulit TV Kagumoka ko question of the day. Ang ating pong tanong, anong pinaka-memorable episode ng Good Morning Kapatid para sa'yo? Again, ano ang pinaka-memorable episode ng Good Morning Kapatid para sa'yo? Ipadala lamang po ang inyong mga sagot kasama ng inyong bonggang selfie for a chance to win Sulit TV. Babasahin pa natin yan mamaya bago matapos ang show. At sa Legal Bato, paibigin, utangan at tatakbuhan. Alam mo yun ang sinasabi ng batas. Aba, may batas pala tungkol dyan. Alamin natin lahat yan mamaya. Utang with love talaga. Yun, at sa may bahay naman po ang iba pang pasilip sa Modern Tropical Industrial House na mala LU at mala Siargao ang vibes. Yan. At ito, mga kapatid, sa ating pagbabalik, makikihataw tayo sa nakakagigil na performance ng BGYO! Kasama natin sila live! Eto na nga, gigil na po tayo. Kaya po kaya alis, magbabalik pa inyong very morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid sa pagpapatuloy ng aking house tour sa Modern Tropical Industrial House sa Caloocan. Tiyak na mas marerelax pa tayo sa iba pang pasilip ng mag-asawang Rojane at Keith. Sama-sama po natin silang bisitahin sa kanilang may bahay. Ang Modern Tropical Paradise na ito sa North Caloocan ay fusion ng condo-type main house at stylish guest villa. May floor area na 30 square meters sa main house, samantalang 60 square meters naman ang villa. Ay, ang ganda naman ng banyo. Napakaganda ng tiles at pati lighting. And I love how it's monochromatic. Very, very nice. Tapos, barn door pa siya kasi nga naman pag binuksan mo, eto space saving no? Yes. Sa second bedroom naman ng villa, gumamit din sila ng floor-to-ceiling jalousie window para sa proper ventilation at ma-enjoy ang view ng pool. Kahit na yung space mo limited, nakapaglagay ka pa ng bunk bed. May surprise pa kasi engineer, ilabas natin, pakita natin yan. May bunk bed. Meron kayong bed pa dito na pina-pull out. So ang saya pag gusto nyo magchismisan. Ngayon, silipin naman natin ang main house. Pagpasok pa lang, bubungat na ang Team White Kitchen na may machuca floor tiles as accent. Si wife po ang talagang nag-design ito kasi mapapagalitan po ako pag hindi maganda ang aming kitchen. Uy, gusto ko lang sabihin na dahil dun sa jalousie windows ninyo, from here, I can see the very beautiful view of the sky. That's nice because pag magko-content creator ka or even in real life, no, parang iba pa rin yung dating ng natural light. Nakita ko puro labels. Grabe. Sino OC? Ako po. Ayun. Ayun pala. Nagpa-customize pa. Kwento ng mag-asawa, favorite spot nila ang kanilang entertainment area. Dito po usually ang tambahin po namin itong reclining sofa namin. Finally, na-meet ko na rin sina Clay at Simba, ang fur babies ni Rojane at Keith. Sino si Clay? Sino si Simba? Si Clay po yung Persian, yung nasa right side. Ito po si Simba. Yan. Alam mo, ang cute nila. Gusto ko silang i-pet, pero hindi ko magawa. Kasi takot ako sa pets. Pero ang cute nila.
I think the nice thing about having pets is that it makes you very compassionate, no? Parang yung empathy mo rin is nice. Bagamat floor-to-ceiling ang jalousie windows ng bahay, nag-invest pa rin sila sa lighting fixtures. At para mag-complement sa industrial look ng bahay, gumamit sila ng porcelain tiles na cement look sa kanilang entertainment and dining area. Ang galing ng pag-utilize ng space. Ako na lang siguro, hingi ako ng tips. Kumbaga, kung ako, kagaya ninyo, nangangarap ako magkaroon ng Airbnb na malapit sa tahanan ko. Yung mga do's po is, naglagay talaga kami ng separate gate pa din or parang door na mafe-feel pa rin naman nila na exclusive sa kanila yung place. Pinatunayan ng mag-asawang Rojaine at Keith na ang pagdedesenyo ng sariling bahay ay nagbibigay daan para hubugin ang bawat aspeto na ayon sa vision at lifestyle ng naninirahan. Na-amaze ako sa inyong mag-asawa kasi bago mag-asawa kayo, pero you have everything in control. Ako din, gusto ko yung idea na very thoughtful kayo pagdating sa design, sa experience ng mga magsastay sa Airbnb ninyo sa Klimba Villa. Congrats sa Rojaine and Keith. Thank you for having my bahay. At sa mga kapatid nating nangangarap, kahit na meron kayong limited na space, basta grabe at big ang imagination ninyo at pangarap ninyo, pasok na pasok. Maraming salamat, Rojaine and Keith, sa pagpapatuloy nyo sa amin. At ito naman po, Mama Dims, ito na. Pagdating sa hatawan, sila ay hindi magpapahuli. Ito na ang kanilang nakakagigil na performance, BGYO! Let's go! Balik ka dito. Welcome back.
pinabago nilang single. Gigil! Oy, patunay yan. Live talaga ang pagkanta nila ulit. Good morning. Good morning po. Good morning po. Okay lang. Okay guys, alam natin meron tayong bagong single nyo ngayon and it's called Gigil. Maliban sa the obvious na it's about gigil, so tungkol saan pa ba itong kantang ito? Bale, yung song na to, it's a dancehall and reggaeton-inspired track. And yung pinaka-feeling ng song, yung parang overwhelmed ka. Tsaka parang na-attack sa isang bagay or tao to the point na nanggigigil. Sino ba? Silang tanungin natin, kayo personally, ano ang source ng gigilin nyo? Kasi pwedeng maganda, pwedeng hindi. Kaya isa-isayin natin. Si Jello. Sinate mo, sinate mo. Nag-iisip na sagot. Ang Aces! Aces! Tsaka sino? Tsaka yung aso ko po. Anong aso mo? Anong klase aso, Nate? Maltipoo po. Ano yun? Maltese na poodle? Yes. Yes po. Ay, cute! Ako po ang pinanggigigilan ko ngayon si Nate po. Hala! Cute mo yun. In a good way. Galing Nag-iisip na. Ako po nanggigigil ako sa sarili ko. Bakit naman? Si Chester din ganyan. Bakit naman? Explain mo na. Hindi po kasi minsan nakakagigil yung sarili ko. Minsan nakukyutan ako. Pero joke lang. Minsan nakakainis yung joke lang. Minsan nakakagigil talaga pag minsan sobrang kulit ko po kasi. Kaya nakakagigil. Nagigigil ako pati sa sarili ko. Gusto ko yan. Ako naman, syempre alam niyo na sino pinanggigigilan ko. Syempre si Aki. Kasi yung mga joke po niya talagang have na. The best. Kaya ako, pag nag-sample akong joke, tatahimik lahat ng tao dito. Okay lang po ako. Kasi na-appreciate po namin yung joke. Kaya tumatahimik po. Respect ka. Pero alam mo, masarap kasama yung ganun na sa football. May komedyante. Okay, about you, Sobrang Jello? kabayan si yung Aki. Siyempre nagigigil po ako sa Good Morning Kapatid. Kaya pala gusto niya po mahuli. Gigil ay wala halos yan kapareha or counterpart sa English. Talaga. Kagaya ng kilig. Yan yung mga salitang Pilipino or Tagalog na walang counterpart sa English. Okay, wait, gusto ko lang malaman kasi I like the song, I like the sound, pero pag-usapan natin yung choreography. Yes, okay. Friend mo? Shoutout kay Adam Alonso. Yes, coach! Kita-kita talaga yung moves niya sa choreo niyo, Ang actually. ganda! galing. And maliban sa pagsasayaw, alam ko Jello is gonna have an upcoming digital movie. Tama? Is this your first digital movie or movie in general? Parang pinaka-first acting project ko po Ah, talaga. wow! Is this something you've always wanted to do? Opo, before pala ng BGYO, like pangarap ko na talaga maging actor and buti na lang like after going through auditions, nakapasok po ako. So, Sino-sino? yan? Sino-sinong kasama mo? So far, ang na-announce ata is sila River, si Dustin Mayores, si Harvey Bautista, at saka si Angie. Si Angie. Oh. Kamusta naman ang support ng mga katropa mo? Siyempre, na-feel ko yung support talaga nila po. How lives ba kayo? Tinutulungan niyo ba siya? Ayaw niya po kami. Si Aki, nag-initiate magpatulong, tulungan ako. Pero ayaw niya, nahihiya daw siya. Nahihiya siya. Who's the director? Is it Direk Benedict? Direk Benedict. Direk Benedict Meek, he's super fantastic. Ang dami niyang mga blockbuster din na mga dinirect. At nagsusulat din siya. Shoutout Direk! Nice. O eto, si Jello na kausap na natin kanina. Fresh grad to. Karatapos lang. JL and Nikki, congratulations! Paano niyo binabalanse yun? Siyempre, being busy with your new song and then, of course, all the rehearsals and all the other stuff you do. Actually, hindi po siya madali kasi yung sked po namin talaga is halos sunod-sunod po. So, yung time namin sa pag-aaral, sinisingit namin sa free time po namin. Halimbawa, na maaga kami natapos. Sa bahay po namin gagawin. Tapos minsan dinadala po namin. Kasi modular po yung sa amin. Yan. Sa school po nila Aki, yung dun po kami na pumasok.
So, school ninyo. sobrang- sobrang Nice. laking tulong po kasi natulungan po ng family nila Aki kami para mas mapadali kami sa... So, honors sa- na sila lahat. Honors na sila. Kaya pala sila nagigigil sa'yo. Mahiya naman daw. Yung pala yun. Automatic may award. Pero alam mo, Sa school ko, honors. kakabilib din si Aki kasi alam natin napakahirap ng kolehiyo and talagang talagang pinipilit mo. Diba? That's very impressive. O, ito na. Din po college. Nate, same. Actually, mas bata po siya. Grabe. Talagang saludo kami sa inyo. Is he the youngest? Yes po. So, parang siya yung Macney nung Oh, Nate. O, game. Sa signature moves, syempre gusto namin makauna dito sa Good Morning Dahil Kapatid. nasabi niyo po si Macney, Signature siya po moves ang magtuturo. Yes, gusto talaga natin, Jess. I-ready niyo na po yung hips niyo kasi... Searching na po tayo. Alam mo, Ang nakakatawa dyan, kung sino pa talaga yung talagang the best sa amin. Siya pa talaga ang magandang hip movement. Yes! Go, Mami Chick! Nangangalawang na kasi yung hip movement dito sa bandang Hindi, gusto nila maturuan yung mga nanonood, yung mga nanay. Game. Game. 5, 6, 7, 8. Hips lang 1, 2, 3, 4. Okay. 5. Pag talaga na nakitambala ko nito, mama. 7. Saan ba yung hip? Pa kanan? Pa-sway. Pa ganon. Tapos yung kamay, isa-isahin natin. Kabila. Magkasaliwa. Kasaliwa. Alam mo yung larong ganito? That. It's giving like this. Okay, got it. Sige, Nate. Dito. Tapos yung kamay ulit. Adam. 7, 8. Michael Jackson. Oh, I like that. 1, 2. Puro hip talaga kayo, ha? Uy, Gusto ng mga nakalitan mami siya yan. Okay. May babay. Kaya nila yan. Kaya na! Music! Mga nanay at tatay, samahan niyo po kami. Adam, dapat nandito tayo. Sige po. Pin. Ready? Malapit na po. Lapit na po. Ready na po tayo ng hits. Walang mangyayari. Wala na po. Ito na po, last ka nila. Ready na kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoy! Ulit! Grabe, isa po ba yung main dancer? Pag kanungin po yung dancer. Yan naman yung dancer. Siya yung Lisa namin. Main dancer. Another trending dance trend para sa ating lahat sa Chai. Thank you, BGYO. Thank you so much. Siyempre, what's next for BGYO? Balitaan nyo kami. Saan namin kayo pwedeng mapanood, maabangan? Yes po, ayun po. Ayun na. Nakala ko sa interview ko. Go, Mickey, kapatid. Mga kapatid, get into the Giggle Fever. Out na ang aming latest single, Giggle, composed by Sir Bo Jam and Sir John Michael Conchada of Flip Music. Yes. Ito ang Giggle. Yes. You can listen to this on all platforms worldwide, especially Spotify at Apple Music. And feel na ang nakakagigil na dancehall at reggaeton vibes sa kantang to. Natinuruan nyo hataw kami. Yan. At ipakita ang inyong nakaka-hashtag gigil na dance groove. Yes po, show your moves at makiride na sa aming hashtag Giggle TikTok Dance Challenge. Sayaw lang to the tune and use the official audio ng aming kanta na Giggle, the kuhang-kuha mo version. Siyempre, don't forget the hashtag po, hashtag BGYO_GiggleDC. Yes, tama. At para ready sa bigay todong sayawan, panoorin na ang aming performance video sa aming BGYO official YouTube channel. Yes, and para mas updated kayo sa iba't iba pa naming ganap, lalo na this month, i-follow nyo lang ang aming social media accounts at BGYO_PH at Star Music. Maraming salamat, Aces, sa suporta. Always and always. Love you, Aces. Always and always. Thank you, BGYO. Thank you so much. Thank you po. It's time para ibida na ang ating artwork sa Bluey Gumoka, Guhit Mo, Kapatid! At ang ating pong Bluey fan winner for today ay si G. Marie B.
Jerosanib, 8 years old mula sa Valenzuela City. Congratulations po. Hintayin lamang ang mensahe ng aming staff para sa detalye kung paano kayo makaka-claim ng inyong Bluey merch. G na G siya sa Bluey, di ba? At sa ating iba pang kapatid, mag-drawing lang ang ating Bluey character for this week na si Bingo! Okay, at mag-selfie with your Bluey artwork at isend yan sa aming Good Morning Kapatid Facebook page. At huwag kalimutan ilagay ang inyong pangalan, edad, address, and of course yung contact number nyo. Ang mapipili namin kada araw, ipifeature na natin at may merch pang mapapanalunan. Kaya naman mga kapatid at mga ka-Bluey, ready, get set, at drawing na! Narito pa mga balitang dapat nyo namang abangan sa Frontline sa Umaga Express mamaya. Operasyon ng NAIA nananatiling normal kahit isinasaayos ang electrical system ng paliparan. Minimum wage workers sa Metro Manila posibleng makatanggap ng taas sahod sa Hulyo ayon sa DOLE. At K-pop girl group na Red Velvet babalik sa Pilipinas para sa isang fan concert. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Sarap mo talagang titigan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Good Morning Kapatid. Isa ka rin ba sa binahal para utangan? Saka tinakbuhan? Naku po, yan ang isyong tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal Bato. Pinaibig, saka uutangan. Yan ang pangbubudol ng ilan para magkapera. Kagaya na lang ng inilapit sa atin ni Gray Green. At yan ang isa sa bibigyan natin ng payong legal. Attorney, pwede ko po ba ipahol sa immigration ang may utang sa akin? Puro pangako po siya at umabot na sa pangbablock sa messenger. Ang style niya po, shoshotayin ng biktima pagkatapos nakuhanan o mautangan, ibablock na po niya. Ano po ang pwedeng gawin? Pwede mo siyang sampahan ng kaso sa Small Claims Court. Basta ang halaga ng inyong hinahabol ay hindi hihigit sa 1 million pesos. Mabilis lang ang small claims procedures. Bawal ang abogado dito. Isang araw lang ang hearing at fill in the blanks lang ang forms. Tandaan, ang utang dapat binabayaran. Pag hindi nagbayad, pwedeng kasuhan ang umutang. Ito naman ang katanungan mula kay Rod Vocales Jr. Ako po si Rodrigo Vocales Jr., isang OFW po at dating namasukan sa isang hotel casino. Nais ko po sanang humingi ng payong legal tungkol po ito sa utang na hindi ko masingil sa dati kong kasamahan sa trabaho sa hotel casino sa Pasay. Kahit pa ito ay dumaan sa small claim process at lumabas ang resulta na pumabor po sa akin na naghahabol sa nasabing kasamahan sa trabaho. Paano po kaya mauobliga ang hinahabol kong pera sa kabila ng may desisyon na ang korte at may maayos at mataas naman posisyon sa kumpanya ang aking hinahabol? Ang dapat mong gawin ay ipatupad ang desisyon ng Small Claims Court sa pamamagitan ng pag-file ng Motion for Issuance of Writ of Execution. Ibig sabihin, hihilingin mo sa korte na utusan ang kanyang court sheriff na batakin ang anumang gamit niya o bank account o properties niya upang maipangbayad sa utang niya sa iyo. Sheriff ng korte mismo ang pupunta sa mga bangko at sa bahay ng defendant upang kumuha ng mga gamit na pwedeng ibayad sa utang niya sa iyo. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Pasadaan na natin ang ilang umarangkada mga balita ngayong araw kasama si Ruth Cabal. Nananatiling normal ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport sa gitna ng isinasagawang maintenance sa electrical system ng paliparan. Nagsimula na ang maintenance kahapon at magtatagal hanggang bukas. Hindi nagbigay ng eksaktong oras ang pamunuan ng NAIA pero ginagawa ito sa labas ng peak hours kaya't walang flights na maapektuhan. May mga backup generator din kaya hindi nawawala ng kuryente ang airport.
Paiigtingin ng Philippine National Police ang pagpapatrolya sa buong bansa. Sa direktiba ni PNP Chief Romel Francisco Marbil, dadagdagan pa ang mga nakatalagang pulis sa foot patrols, Oplan Galugad, motorcycle patrols at Oplan Sita. Ayon sa PNP Chief, yan ay para makasiguro na mas ligtas ang mga komunidad. Bukod sa mapipigilan ng krimen, mapapaigting din daw ang hakbang para mas magtiwala ang publiko sa pulisya. Posibleng makakuha ng taas sahod ang ilang mga manggagawa sa Metro Manila sa Hulyo. Ayon sa Department of Labor and Employment, magsasagawa ng pagdinig ang Regional Wage Board ngayong araw kung magkano ang itataas sa minimum wage sa rehiyon. Gagawin daw nila ito kahit na walang nakahaing petisyon para sa wage hike. Una na rin kasing pinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos ang pagrepaso sa sahod ng mga manggagawa sa buong bansa. Sa ngayon, nasa 610 pesos ang minimum wage sa NCR. Pero giit ng ilang mga manggagawa, hindi ito sapat para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Yan ang mga pinaspasan nating balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 everywhere sa online para sa ibang mga update. Salamat, Ruth. Ito naman po, babalik sa Pilipinas ang K-pop girl group na Red Velvet sa September para sa isang fan concert. Gaganapin po ang FanCon sa Mall of Asia Arena sa September 14. Bahagi yan ng kanilang Happiness, My Dear Revelove Tour. Wala pang nilalabas na detalye tungkol sa tickets. Noong December po, huling pumunta sa Pilipinas ang ilang members ng Red Velvet para sa New Year countdown sa BGC sa Taguig City. May solo comeback naman po ang Blackpink members na sina Rosé at Lisa. Ilalabas po ni Lisa ang solo single niyang Rockstar sa June 28. Inanunsyo yan ng sariling agency ni Lisa na Loud. Ito ang unang kanta ni Lisa sa ilalim ng bago at sarili niyang management company. Si Rosé naman halos araw-araw nang nasa studio para sa kanyang new music. Pumirma na rin sa bagong management si Rosé na The Black Label para sa kanyang solo activities. Malapit na raw niyang ilabas ang kanyang comeback music. Sa ibang balita naman po, nagsorry na ang pet funeral service na nagpabaya sa labi ng pumanaw na alaga ni Christian Bables. Sa isang pahayag, umamin ang Haven of Angels Memorial Chapels and Crematorium o HAMCC na hindi nga nila naibigay ang inaasahang serbisyo sa pag-pick up at pag-aayos ng labi ng alaga ni Christian na si Hope. Naunawaan naman nila ang halaga nito sa mga pet owners tulad ni Christian, kaya naman humihingi sila ng paumanhin. Napagsabihan na rin daw nila ang mga sangkot na empleyado. Noong Lunes, inireklamo ni Christian ang HAMCC. Nangamoy na raw kasi ang labi ni Hope bago ito pick up. Hindi rin daw maayos ang naging burol. Pero tinanggap na nila ang paghingi ng paumanhin ng pet funeral service. Heto naman po ang ilan sa mga pinadala na selfie sa atin ng ating mga kapatid. Good morning! Good morning! Happy Ay, mabanggit ko lang din pala kapon nag-shoot ako sa duty free. Yung mga staff doon na nanonood sa atin every morning. So hello sa kanila. Saan branch? Diyan sa yung Fiesta Mall. Fiesta Mall. Sa may naiya mismo. Ayan. Good morning sa inyo. Good morning. Maraming salamat po mga kapatid. Keep sending pa ang inyong selfies at answers sa ating question of the day. Ilagay nyo na rin kung saang lugar kayo naroon at malay ninyo, kayo po ang manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood. At ito naman mga kapatid sa ating pagbabalik. Naku, wala munang kampihan. Parang ganun na rin naman talaga every time. Kanya-kanya muna tayo sa inihanda nating palaro ngayong umaga. Sa mga kapatid nating nanonood, i-cheer na ang paborito mong host para manalo sa palarong Pampasaya Live. One-on-one. Wala, galit-galit muna sila ngayon. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
It is a good Thursday morning dito sa Good Morning Kapatid. At syempre, ang saya at kulitan ay dapat nating panatilin. Sa mga kapatid natin nakatutok sa atin ng live, samahan nyo din kami dito sa Palarong Pampasaya! Makikita na naman po natin ang pagiging competitive ng ating mga host dahil wala tayong kampihan ngayon. Magkakalaban sila one-on-one. Nako, galit-galit muna sila sa ating larong tatawagin nating Taylor Swift! Swifty ako, Swifty! Yan, ito po mechanics. Palarong Pampasaya, Taylor Swift. Ang mechanics, magkakalaban ng ating host sa palaro natin ngayong umaga. Kailangan lang nilang masweep ang bunot mula starting line hanggang finish line gamit ang walis tingting na nakatali sa kanilang mga bewang. Paunahan lang sa paggawa ng challenge. Ang tatlong mahuhuli, syempre may consequence. Ayan, pahihirapan pa natin. Naglagay tayo ng mga cup na kailangan nilang patumbahin. Tumba talaga? Basta out of the way siya. Tapos yung isa sa inyo na mauuna dito sa finish line ang mananalo. At yung tatlong naiwan, sila ang may consequence. Kailan talaga nakabistida ako. Oo naman. Kaya kayo sa mga bahay, ha? Mag-cheer na kayo sa inyong paboritong host. Tignan natin kung sino pinakamabilis magpatumba ng bao dito sa Taylor Swift. 3, 2, 1, and go! 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 Lower! Yun! Nakakauna si Jess. Oh! Binalik! Go! Go! Ang bilis ni Justin. Ayan na si Justin. Eto na si Justin. Eto na si Ayan. Talaga ibang klase. Ang galing ni Maui. Oh, tinan mo si Maui. Baliktad. Jester at si Dimples, di ba po gumagalaw? Eto na. Go, Jess. Go! Huwag niyo pakialaman ng mga cup ng iba. Diretso lang. Go, go. Yan! Very good, Dimples. Nangunguna si Maui. David. Nangunguna na isang cup. Eto na si Jeff. Panalo na si Jeff. Masyado akong respectful kasi. Ang galing, napunta yung ko sa lane ni Dips. Sasabihin ko lang, si Jess yung kulelat kanina, hindi gumagalaw. Biglang nung nahanap niya yung technique, dire-diretso na. Diba? Ay, oo nga, ba't ganyan yan? Ay, wala pa! Hoy! Ano? Wala ba rin ako? Grabing conversion nito tatlong to. Ay, nako. Sa tingin ko, tumayo na yon. Tumayo na lang. Mama, hindi tumatayo mag-isang baso. Tinayo na lang. I-replay nyo, may nagtayo nun. I-replay nyo, may nagtayo. Tinayo na lang. Si Dips ba o si Jess? Grabe. Ako ang Grabe. Ibigay natin kay Dips. Ako nanalo, Mama. Oh my God. Mag-comment kayo sa chat. Merong may nag-text na nanunood. Si Mama Dimps daw ang nanalo. Tama. Si Mama Dimples na nakabistida pa. At Mama, dahil po sa panusa, yung nanay mo talagang dadayain mo pa ako. So, ang nangyari po doon, iklaro lang natin, meron pa palang naiwan na isa. Natamaan mo, pero hindi ko Marshmallow with dip. Yan. Sarap. Sweet on sweet. Diba? Okay. At dahil game kami ni Dimples, kakain kami ng marshmallow. Yes. Wow! Thank you, Mama. Wow! Pero sila may dip. Sige nga. Baka naman masarap ang marshmallow with oyster sauce. Thank you. Meron na kami. Go. Go. Cheers! Cheers! Congratulations, Mama Dip. Sobrang damihan. Ano, pwede? Yung mga mukhang yan. Masyado maalat. Yung mga mukhang talunan. Medyo maalat yung oyster sauce na pinili natin, ha? Talaga, ha? Hop! Pero Kasi nag-game naman sila. hindi yan talaga para sa marshmallow. Mama, thank you so much. Thank you. At ngayon po, may nanalo na sa ating Kagumoka Contest by Sulit TV. Congratulations po kay Liza Rizzo. Sabi niya, memorable po sa akin yung naging bahagi ng Good Morning Kapatid. Si Ma'am Dimples, naging parte siya ng kapatid natin. Kaya yun, ang hindi ko makakalimutan, lalong sumaya ang ating Good Morning Kapatid. Thank you po. Panalo rin si Jessie P.
Valdez, sabi niya, para po sa akin, memorable yung first anniversary niyo kasi lumabas sa mga talent ng host. They dance and sang, hindi lang sa hosting magaling, kundi sa own talent nila. Napakasepo talagang makita sila. Hintayin lamang po mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong Sulit TV. Thank you! And that is it para sa ating Gigil Fun Thursday. Isang makabulang umaga ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang, yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!